Good morning guys. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa umaga na ito ngayon, magbigay lang po ng konting tips sa inyong mga baguhan pa lang na nagpapalahi ng manok, nag-alaga tulad ko. Dito sa pag-alaga natin ng mga manok, bawat isa ka magmamanok, iba-iba talaga ang mga pamaraan yan, mga idea kung papaano natin mas lalo pang pagandahin ang performance record sa ating mga gipapalahing manok. Yan ang pinaka-importante. Pero sa mga proseso yan, magkaiba-iba talaga tayo ang ating mga ginagawang proseso. Kasi magkaiba-iba ang kulay, ang daming bloodline, linyada sa isa ka manok. Kaya tinatawag tayong nagbi-breed. Tayo mismo ang gumagawa. Tayo ang nagtimplada, nagtimpla-timpla kung papaano natin mas lalo pang pagandahin ang performance sa ating mga palahing mga manok. Walang pinagkaiba ito sa tinawag o tagaluto, kusinero. Iba-iba din ang mga diskarte kung papaano niya timplahan na mas lalong mapasarap niya ang kanyang resipeng linuluto. Ang makatikim na mga customer nila hindi lilipat sa iba na kainan kasi mas nasarapan sa kanyang templada ang kanyang pagluluto. Ganon din ang pagmanok. Kung mas mapaganda natin ang ating pag paris-paris pag breed sa isa ka manok, mas lalo din na hindi tayo iwanan sa ating mga customer na mimilig manok sa atin. Balik-balikan pa rin tayo dahil nagustuhan nila ang ating templada, pagparis-paris, pagbibreed ng iba-ibang dugo, linyada sa isang manok. Kasi ang manok kasi kahit tinatawag og microsis, kasi ibang bloodline sa lalaki, ibang bloodline ang babae naman na pinagparis natin. Na sa atin, tayong gumagawa mismo yan na nagpapalahig manok. Tayo mismo ang gumagawa kung papaano tayo kumikita. Yan ang totoo. Kung nagbe-breed kang manok, alam na alam mo yun. Kung paano mo gagawin, trabahuin, pagparis-parisin ang isa ka linyada sa isang manok na mapaganda ang mga record of performance. Tayong gumagawa niyan. Na sa atin mismo yan. Kasi bawat isa ka linyada sa manok, iba-iba ang kulay. Kaya sinabi ko sa inyo, halos di talaga tayo magkaparehas na magmamanok. Kasi ako, iba ang kahiligan kong kulay na padamihin, yung iba naman, iba ang gusto din nila na yan ang kulay ding hiyang sa kanila na padamihin nila. Kung asaan ang mga kulay, anong bloodline sa manok na doon tayo komportabling kumikita tayo, hindi tayo logi, yan ang padamihin natin. Doon tayo mo permanente, yan ang imiminti natin sa ating manukan na mga bloodline, mga linyada nga kumikita tayo. Kapag gamitin nating pang personal panglaro, hindi tayo pinapahiya. Yan totoo. Kaya dito sa pag-alagag manok, hindi lang ito basta-basta kung nagpapalahi ka ng manok na sabihin mo lang na ganun lang kadali. Kaya sabihin lang ang mahal naman yan. Di nila alam na pinagtrabahoan natin yan, pinag-isipan natin yan na nagpapalahi ng manok kung papaano natin pagandahin ang mga record of performance sa ating mga alagang manok. Kasi tayong gumagawa niyan. Tayong pumili na ni babae na magandang linyada, tayong pumili ni lalaki na iparis natin, tinimpla-timpla natin yan kung alin sa kanila ang kinalabasan na maganda og record of performance. Yan ang niminti natin. Hindi yan makukuha sa isa lang kaagad na ito si sweater, iparis mo dito ni Kelso o kaya ni tawag nito hats. Pagparisin mo ang hats o limon o kaya si sweater iparis mo sa hats. Mayroon naman na lalabas kaagad ang maganda ang record of performance. Pero di lahat-lahat na ganyang pagparisin natin ang hats at saka ang sweater na maganda ang kinalabasan lahat. Hindi po parehas lahat. Porket sweater, di yan lahat maganda ang record of performance, winning line. Hindi lahat din na tinawag o kilso
nga maganda ang mga record of performance sa mga tinawag og kilso. Nagkadepende yan, nasa dugo yan. Kung nanggagaling talaga yan sa mga winner na mga linyada, iyan ang maglalabas din talaga yan ng mga magandang record of performance. Kagaya ng mga limon, hindi lahat na limon maganda din ang mga record of performance. Isipin nyo yan. Hindi lahat na linyada sa manok nagcha-champion yan. Alam na alam ko yan sa katagal ko nang nagpapalahig manok. Kaya kung nagkaroon kayong mga manok na winner, mga champion yan, swerte kayo. Tulad ko, mayroon akong winner na ginagamit pang palahi. Yan ang gimintin ko kasi naglabas talaga ng mga anak din maganda og record of performance. Nasa pinagalingan yan, saka hinunuan nila yan. Nasa bloodline, nasa linyada sa kamanok yan. Hindi porkit parehas na kilso yan, lahat yan mga magiging mga winner ang kinalabasan. Hindi, may ilan-ilan talaga nga dugo sa kilso nga pamili talaga nila yan na tinawag o winning line ang mga bloodline nila. Maganda ang mga record of performance. Kaya kayong mga baguhan pa lang, dapat lagi ko itong i-advise sa inyo dito sa aking mga ginawang content video para makakuha kayong kunting idea man lang sa akin sa kaalaman ko sa buhay ko sa pag-alagang manok. Kailangan piliin talaga ninyo ang isa kainahin na ang kanyang pinagalingan sa bloodline, sa linyada niya na mga winner. Tapos ang si lalaki naman na iparis mo, kahit anong linyada, anong dugo yan, anong kulay, basta nagagaling din sa mga magandang record performance, sa mga winner din na linyada, yan ang pagparisin mo yung babaeng laki na yan. Doon nyo makita ang kinilabasan kung ano ka totoo ang sinasabi ko. Hindi lang basta manok, bawat isa ka manok magkaiba-iba ang kanilang mga record of performance. Doon tayo sa mga manok na maganda ang record of performance, parang kumikita tayo. Kung nagmamanok tayo ng quality Texas, magkaiba ang proseso sa mga native o sa mga Tagalogin sa pag-alaga kay sa Texas. Kailangan dito sa Texas parang hindi tayo malugi sa ating ginagastos. Piliin na natin ang mahusay, maayos na isa ka bloodline linyada sa kamanok, yung maganda talaga ang kinilabasan sa kanilang lahi ang mga record of performance. Yan ang basihan dito, parang kumikita tayo. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Thank you, bye.